Habang ang lahat ay nagdiriwang ng pagtatapos ng college entrance exams, ang estudyanteng ito sa high school ay itinapon mula sa bubong ng isang tao. At ang mamamatay tao ay nakangiti pa rin habang pinapanood siya. Hindi maintindihan ni Kim Yans. Matagal na siyang nagtiis. Hanggat makapagtapos lang siya ng maayos, sa wakas ay makakawala na siya sa mga demonyong ito. Kaya bakit hindi nila siya palayain? Ngunit ang tanging sigurado niya ay ito. Sa araw na ito, nawala ang kanyang buhay. Ngunit mas napatunayang mas malupit ang realidad kaysa impyerno. Malabong narinig ni Kim Yan-sung ang kanyang lola na nakikipagtalo sa isang tao. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sinasabi mo bang hindi na madyay gising ang aking apo at dapat ko na lang siyang isuko? Napagtanto ni Kim Yan na sa mata ng ibang tao, naging gulay na lang siya. Ngunit ang haplos at tinig ng kanyang lola ay napakalinaw sa kanya. Naniniwala siya ng buong puso na madyay gising siya anumang sandali. Bukod sa lahat, hindi pa nga siya nagkasipon noon. Ngunit tila nakulong ang kanyang katawan sa walang hanggang kadiliman. Walang magawa siyang nakinig habang lumalakas ang hikbi ng kanyang lola, walang magawa. Lahat ng nasa ospital ay pinayuhan siyang bumitaw. Ngunit paano niya matitiis ang ganoong bagay? Matapos niyang mawala ang kanyang mga magulang, ang kanyang lola ang nagpalaki sa kanya mula pagkabata. Sumigaw siya ng hysterical, kahit kumilos ka lang ng kaunti, ipaalam mo lang kay lola na buhay ka pa. Kumilos ka, please. Ang kanyang boses, desperado at puno ng kawalan ng pag-asa, ay umalangaw-ngaw sa buong ospital. Walang magawa si Kim Yan kundi makinig ng tahimik. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas bago lumapit sa kanya ang kanyang nakababatang kapatid, si Kim Han-jin, na lumuluha. Lumabas na sinimulan na ngayon ng mga bully ang kanyang kapatid at ang kanilang lola na nagtatrabaho ng kung ano-anong trabaho para sa bayarin sa ospital ay nasaktan ang likod. Ang kanyang kapatid, na litong-lito, ay nagsabi, kung mananatili ka lang ng ganito, marahil mas mabuti pa kung iwan mo na lang kami. Kung wala ka, marahil hindi na ganoon kahirap para sa amin. Nagmamakaawa ako. Gumising ka, please. Huwag kang humiga na lang dito magpakailanman. Ngunit hindi man lang makaluha si Kim Yan, lalo pa ang tapusin ang kanyang buhay ng maaga. Ang tanging magawa niya ay aliwin ang sarili. Kung makakapagtiis lang siya ng kaunti pa, madyay gising siya mula sa bangungot na ito. Sa isang kisap mata, lumipas ang 3 taon at matagal na simula nang huling dumalaw ang kanyang kapatid. Isang araw, biglang narinig ni Kim Yan na nagkasakit ang kanyang lola. Ang mga tao sa paligid niya ay biglang nagtawanan ng may pagmamalaki. Ngayon, sa wakas ay maaari na nating lakasan ang TV hanggat gusto natin. Hindi inakala ni Kim Yan na ganito kalupit ang mga tao. Gayunpaman, ang pinakakinasusuklaman niya ay ang mga kaklase na nambuli sa kanya at ang mga guro na nagprotekta at nagbigay daan sa kanila. Kung sana lang ay may milagrong magpabalik sa akin sa nakaraan, wawasakin ko ang bawat isa sa kanila. Sa kanyang isip, patuloy na nagpapantasya si Kim Yanong kung paano sila parusahan. Gusto niyang ibalik ang bawat sakit na tiniis niya ng doble. Ngunit gaano man niya isipin ang kanilang paghihirap, hinding-hindi ito maihahambing sa pinagdaanan niya. Hindi lang nila siya ginawang gulay na idinamay pa ang kanyang masipag na lola. Kahit sa kanyang isip, kung saan niya sila inubos isa-isa, hindi pa rin sapat. Dahil ang pagpatay lang sa kanila ay magiging napakadali para sa kanila. Gusto niyang bumuo ng isang detalyadong plano upang lubusang sirain ang kanilang buhay, upang hilingin nilang mamatay na sila, na walang pag-asang muling makabangon. Pagkatapos ng 10 taon ng maingat na pagpaplano, sa wakas ay natapos ni Kim Yanong ang kanyang plano para sa paghihiganti. Gayunpaman, wala pa rin siyang iba kundi isang walang silbing katawan na nakahiga sa kama ng ospital. Nagsimula siyang magdasal, nagmamakaawa sa kalangitan, mayroon, sino man, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po akong tapusin ang masakit na buhay na ito. Bigla, isang figure na kamukha niya ang lumitaw sa kanyang isip. Habang gulat na gulat si Kim Yan, ang pamilyar na ingay ng silid-aralan sa pagitan ng mga klase ay pumuno sa kanyang tainga. Lahat ay sabay na pamilyar at kakaiba. Kinurot niya ang kanyang pisngi. Panaginip ito, ngunit pagkatapos, isang matinding sakit ang kumalat sa kanyang katawan, isang sensasyon na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Kinuha niya ang fountain pen mula sa kanyang mesa at matinding itinurok sa kanyang hita.
Ang matalim na sakit ay nagpagising sa kanya. Hindi ito panaginip, talagang ang bumalik siya sa panahong iyon. Noon din, may narinig siyang sigaw ng paghingi ng tulong mula sa malapit. Binubugbog ni Park Mitchell ang isang kaklase. Hinding-hindi makakalimutan ni Kim Yan ang tagpong ito habang siya ay nabubuhay. Ito ang simula ng lahat ng kanyang pagdurusa sa nakaraang buhay niya. Sa harap ng gayong pambubuli, walang sino man ang naglakas loob na makialam. Ngunit tulad ng dati, tumayo si Kim Yanong. Akala ni Park Mitchell ay nagkamali siya ng pandinig. Alam mo ba kung anong mangyayari kung makikialam ka? Kung akala mong iba ka sa kanya, nagkakamali ka. Bago pa makapaglabas ng anumang insulto si Park Mitchell, sinuntok siya ni Kim Yanong ng direkta sa mukha ng walang salita. Ilang beses na niyang naisip ang sandaling ito, at ngayon ay sa wakas ay natupad na. Si Park Mitchell ay kilala sa paaralan bilang isang bully. Hindi lang siya nambubuli ng mga kaklase. Pinipilit niya ang iba na maglaro ng video game para sa kanya at tinatakot pa sila na bilhan siya ng mga in-game item. Ang binyuli na estudyante, si Lee Yong-min, ay sa wakas ay nagalit at sumagot, na naging dahilan ng kanyang walang awang pagbugbog. Ang araw na iyon din ang unang beses na nasaksihan ni Kim Yans ang tunay na karahasan ng malapitan. Hindi niya pinlanong makialam, ngunit naaalala niya kung gaano kabait na tinulungan siya ni Lee Yong-min sa mahihirap na tanong. Sa huli, hindi lang niya kayang ipikit ang kanyang mga mata. Nagmakaawa ang ibang kaklase na huwag siyang makialam. Ngunit si Kim Yan ay laging mahusay sa sports, at halos walang sino man ang makatalo sa kanya sa arm wrestling, kaya hindi siya natatakot sa tinatawag na bully sa paaralan. Bagaman ang biglaang pagdating ng guro ay pumihil sa agarang away, mula ng araw na iyon, pinagdiskitahan na siya ng gang ni Park Mitchell. Araw-araw, hinihila si Kim Yanong at binubugbog ng husto ng isang grupo, pagkatapos ay pinipilit na maglaro para sa kanila pagkatapos ng klase. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang impyerno. Ngayon, gulat na gulat ang mga kaklase. Wala pang sino man ang naglakas loob na saktan ang bully ng paaralan dati. Malapit nang magalit si Park Mitchell, ngunit hinawakan siya ni Kim Yanong sa buhok at idinudol ng malakas ang mukha nito sa mesa. Nanginginig ang mga binti ni Park Mitchell sa sakit. Walang sino man ang umasa na ang karaniwang banayad na pangulo ng klase ay maaaring maging ganoon karahas. Ngunit hindi tumigil si Kim Yan dahil ang estilo ng pakikipaglaban ni Park Mitchell ay umaasa sa malupit na lakas upang lupigin ang kanyang mga kalaban. Kung si Kim Yanong ang unang sumuntok at pababagsakin siya, madali na ang lahat. Sa sandaling iyon, tulalang-tula si Park Mitchell sa bagbog. Maliwanag na naaalala niyang hindi pa niya binubuli si Kim Yan noon. Kaya bakit ang lalaking ito ay lumalapit sa kanya nang may gayong kabangisan? Na para bang may malalim na sama ng loob, ngunit si Kim Yans ay naghihintay para sa sandaling ito sa loob ng buong 10 taon. Ngayon ay nawalan na siya ng lahat ng pagpipigil. Bigla, isang silya ang lumipad sa ere, biglaan, na nagputol sa away. Ito pala ang maliit na gang ni Park Mitchell. Gago ka, alisin mo ang kamay mo sa kanya. Sumagot si Kim Yan, at paano kung ayaw ko? Hindi inasahan ni Yang Mino na ang lalaking ito ay hindi magpapakita ng anumang takot. Maaari ba siyang may malakas na suporta? Ang residenteng musclehead ng grupo ang unang humakbang pasulong. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng sumunod sa mga patakaran. Ito ang pinakamalakas na miyembro ng grupo, si Kang Chang-sok. Kahit harapin siya, hindi sigurado si Kim Yan-sang kung mananalo siya. Noon din, may sumigaw, darating na ang guro. Dahil walang ibang pagpipilian, kinailangan ng gang na umatras sa ngayon. Naglabas ng banta si Kang Chang-sok, susunod ako sa iyo pagkatapos ng klase. Huwag mo nang isipin na tumakbo. Hindi ka namin bibigwin. Sa panahon ng klase, hindi mapigilan ni Park Mitchell ang pagmumuni-muni. Ang tanging naaalala ko ay sinampal niya ako muna. Kaya, paano natapos ang lahat sa akin na nakahandusay sa sahig? Siguro ay minamaliit ko siya. Iyan lang ang dahilan kung bakit ako natalo ng modelong estudyanteng ito. Pagkatapos ng klase, sisiguraduhin kong ipadala ka sa ospital. Nang tumunog sa wakas ang kampana, tumalon si Park Mitchell mula sa kanyang upuan sa isang iglap. Ngunit sa susunod na segundo, isang anino ang kumislap at siya ay tumilapon sa isang sipa. Ang kanyang isip ay nag-short circuit kaagad. Ano ang nangyari?
Lumapit si Kim Yanong sa kanya, nagngingit-ngit, mayroon pa tayong hindi natapos na negosyo, hindi ba? Hindi inakala ni Park Mitchell na hindi tatakbo ang lalaking ito. Handa na talaga siyang makipagsabayan sa kanila. Nang sandaling iyon, sumugod ang grupo ni na Young Mino at Kang Chang-sok na puno ng kayabangan. Ngunit nang makita ang dami ng tao na nagtitipon sa classroom ni Park Mitchell, agad nilang naramdaman na may mali. Nang makarating sila sa pinto, ang bumungad sa kanila ay si Kim Yanong, na may duguan ang mukha. Tinaasan niya sila, pasensya na, ngunit medyo huli na kayo. Isang galit na Kang Chang-sok ang sumugod sa kanya. Para kay Park Mitchell, ang lalaking ito ang pinakamapanganib sa lahat. Sa isang head-on fight, wala siyang laban. Ngunit madaling pabagsakin siya, hanggat gagamitin niya ang mga paraan na hindi niya kailanman naglakas loob subukan noon. Sa buhay na ito, si Kim Yan ay walang awa. Upang isakatuparan ang kanyang paghihiganti, wala na siyang pakialam kung gaano kadumi ang kanyang mga taktika. Gaano man kalakas si Kang Chang, hanggat tamaan ko ang kanyang mahinang puntos ng ilang beses gamit ang sandata, walang paraan na makatatagal siya. Ang dalawa pa na nakatayo ay makakaluwag lang ng nerbyoso. Ibinato ni Kim Yan-sang ang bakal na lock sa kanyang kamay, pagkatapos ay itinoon ang kanyang paningin kay Jo Yong-taek. Tulad ng isang nagngangalit na toro, bumangga siya sa kanya, idinidiin siya sa lupa ng may matinding puwersa. Hindi pa man nakarik si Jo Yong-taek, umulan na ang mga suntok ni Kim Yan sa isang brutal na bagyo, hindi binigyan siya ng pagkakataong lumaban. Kahit na maaaring lumukso si Young Mino sa likuran niya anumang sandali, walang pakialam si Kim Yan. Ang tanging paraan upang neutralisahin ang kanilang dami ay ang alisin sila isa-isa. Sa ngayon, tila isang demonyo si Kim Yan-sang, at si Jo Yong-taek ay bagbog sarado na. Noon lamang niya napagtanto na nauubusan na siya ng lakas, ngunit hindi ito oras para huminto. Kailangan niyang tapusin ang huli. Takot na takot si Young Mino. Hindi ba't ordinaryong bata lang siya na hindi namin pinapansin? Hindi pa. Siya naging ganito kalakas. Paano siya naging parang halimaw na nagbalik mula sa impyerno? Simpleng sabi ni Kim Yan, hindi pa tayo tapos dito, hindi ba? Nagsimulang manginig ng hindi mapigil ang mga kamay ni Young Mino. Akala niya ay bubugbugin siya hanggang sa hindi na niya kayang alagaan ang sarili. Ngunit sa kabutihang palad, ang lahat ng kaguluhan ay umakit sa homeroom teacher. Nakahinga ng maluwag si Young Mino. 3 taon na ang nasugatan niya. Mula sa pananaw ng paaralan, seryoso ito. Tapos ka na, bugok. Hindi nakakagulat, ang naghihintay kay Kim Yan ay isang matinding sermon mula sa homeroom teacher. Upang maiwasan ang anumang sisihin, sinubukan ng guro na ipasa sa kanya ang buong insidente. Ngunit ang hindi inaasahan ng guro ay sumagot si Kim Yan sa isang kapansin-pansing casual na tono, hindi na kailangang magingay. Hindi ito ang unang beses na nakikipag-ugnayan ka sa karahasan, hindi ba, guro? Hindi ka ba magaling sa pagpapahinahon ng mga bagay-bagay? Hawakan mo lang ito tulad ng dati mong ginagawa. Takpan mo ito para sa akin. Huwag mo nang palakihin. Sinampal siya ng guro noon din. At ang iba pang mga guro ay umarte na parang walang nangyari. Ngunit ang kanilang reaksyon ay sadyang inaasahan ni Kim Yan. Ang kanyang trahedyang kapalaran sa kanyang nakaraang buhay ay hindi lamang sanhi ng mga bully. Ito ay dahil din sa mga karumal-dumal, sadyang bulag na mga matatanda, lalo na ang homeroom teacher, na gumawa ng hindi mabilang nakasuklam-suklam na bagay sa likod ng mga eksena. Bamulong si Kim Yan ng banta. Kung patuloy kang manggugulo, kailangan kong ibunyag ang tungkol sa iyong pagtanggap ng suhol. Alam kong regular kang nakikipag-ugnayan sa ina ni Young Mino, at mayroon ka ring mga lihim sa guro ng foreign language, kaya mas mabuting magpakabait ka, ikaw na mapagkunwari. Madalas itanong ng mga tao kung bakit hindi lumalapit sa mga guro ang mga biktima ng bullying. Sinubukan iyan ni Kim Yan sa kanyang nakaraang buhay, ngunit walang pakialam ang guro, sinasabihan lamang silang makipag-ugnayan sa inyong mga kaklase. Itinulak niyan si Kim Yan ng mas malalim sa bangin. Ang naghihintay sa kanya ay mas malupit na pambubuli mula sa mga school tyrant. Hindi niya kailanman naintindihan. Bilang isang guro, kung malaman mong binubuli ang iyong estudyante, hindi ba dapat subukan mong alamin ang punot dulo nito? Sa araw na iyon, talagang nasaksihan ng guro ang pagbugbog gamit ang kanyang sariling mga mata. Akala ni Kim Yan-sang ay sa wakas ay kikilos ang guro.
Ngunit sa kanyang pagkabigla, simple lang siyang tumalikod at nagkunwari na walang nangyari. Noon lamang niya nalaman na ang homeroom teacher ay regular na tumatanggap ng suhol. At ang mga magulang ni Yong Mino ang kanyang pinakamalaking pinagkukuhanan ng pera. Mula noon, determinado si Kim Yan na umasa sa kanyang sariling kamao. Nang araw na iyon, ang labanan sa mga bully ay umabot sa bagong antas. Personal na pumunta ang mga magulang ni Yong Mino sa paaralan upang magpilit. At ang resulta ay kinailangan mag-sorry ng lola ni Kim Yan habang ang mga bully ay umalis ng walang kapinsalaan. Nang maging gulay lang siya napagtanto niya na ang lakas lang ay hindi kailanman magdadala sa kanya ng katarungan. Tanging sa pamamagitan ng perpektong pag-neutralise sa panghihimasok ng mga matatanda niya makakamit ang tunay na paghihiganti. Ang homeroom teacher, na nabunyag na, ay nagkagulo. Malamig na sabi ni Kim Yan, bago mo ako kausapin sa hinaharap, mas mabuting mag-isip ka ng mabuti. Bawat buwan nakakakuha ka ng pera mula sa mga magulang ni Yong Mino at nakikipag-ugnayan ka sa English teacher na may 3 anak na. At hindi lang iyon ang iyong maruming sikreto. Gusto mo bang magpatuloy ako? Kung lalabas ang lahat, hindi ka na makakapagturo kailanman. Huwag mo nang isipin na chismis lang iyan. Dahil kung susubukan mo, aalis ako sa paaralan para lang masiguro na masira ang buhay mo. Sa huli, sumuko ang homeroom teacher. Ano ang gusto mong gawin ko? Ang paraan ay simple. Magpatuloy lang sa pagpapikit tulad ng dati mong ginagawa. Maliban na lang sa oras na ito, ako ang protektado mo. Kung may tatago mo ang nangyari ngayon, ipinapangako kong hindi ko gagamitin ang iyong mga sikreto laban sa iyo hanggang sa pagtatapos. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Ngayon ay nasa ilalim na ng kontrol ni Kim Yan-sang ang homeroom teacher, ngunit siya pa lamang ang unang baraha sa kamay ni Kim Yan-sang. Kailangan niyang ihanda ang susunod na baraha sa lalong madaling panahon. Ngunit bago iyon, may iba pa siyang dapat ayusin. Sa ngayon, nagwawala si Yong Mino sa classroom. Kinailangan niyang aminin na ang naunang aura ni Kim Yan-sang ay nakapagpatarante sa kanya, ngunit akala niya ay walang nakapansin. Kailangan niyang muling igiit ang kanyang dominasyon sa paaralan. Hindi niya maaaring hayaang alisin siya ng mga kilos ni Kim Yan sa kanyang trono. Pagkatapos niyang ibuhos ang kanyang galit, nagsimula siyang mag-isip, ang paglabas ni Kim Yan ng 3 tao ng mag-isa ay dapat na isang aksidente. Kung magkaroon ng isang laban ng isa-isa, sigurado siyang mananalo siya ng madali. Para bang nabasa ang kanyang iniisip, biglang lumitaw si Kim Yan. Mayroon pa tayong hindi natapos na negosyo, hindi ba? Nagpawis ng malamig si Yong Mino. Isang suntok ang damapo sa kanya, na nagpatambo sa kanya at sa kanyang silya. Ang dating mapanganib na si Yong Mino, ngayon ay mukhang isang kordero na naghihintay katayin. Nilapitan siya ni Kim Yans at sinipa sa panga. Dugo at laway ang lumabas sa lahat ng dako. Nagsimulang sumigaw si Yong Mino ng tulong. Baliw ang taong ito. Sino man, please, may magligtas sa akin. Bigla, lumitaw ang homeroom teacher. Akala ni Yong Mino ay nakahanap siya ng tulong, ngunit tinalikuran lang siya ng guro. Hindi ako umaasa na may tutulong sa iyo. Hindi sa paaralang ito. Walang sino man ang magtatanggol sa iyo. Matapos bugbugin si Yong Mino, bigla na lang nakaramdam ng kawalan ng laman si Kim Yan. Ang taong nagpapahirap sa kanya sa loob ng 3 buong taon ay nanginginig na parang dahon matapos ang ilang sampal lang. Napagtanto niya kung gaano siya kaina noon. Ang mga estudyanteng malapit ay takot na hindi man lang sila naglakas loob huminga. Sa kanilang mga mata, tapos na ang buhay ni Kim Yan. Ang prinsipal ay laging nangangarap na gawing elite na institusyon ang paaralang ito, na nangangahulugang panatilihin ang magandang relasyon sa mga makapangyarihang magulang. Ngayon, 4 na estudyanteng konektado ang ipinadala sa ospital ni Kim Yanong. Mahigpit ang prinsipal na dapat siyang paalisan. Nang itaas ng guro ng English ang kanyang kamay bilang pagsang-ayon, siniko siya ng homeroom teacher, senyales na manahimik. Kung ayaw mong mabunyag ang ating relasyon, mas mabuti mong tulungan na protektahan si Kim Yans. Kung siya ay paalisin, pareho tayong tapos. Ninakawan ng tingin ng homeroom teacher si Kim Yans at nakaramdam ng ginaw sa kung gaano siya kalmado. Mabilis siyang nagsimulang magmakaawa sa prinsipal. Nagkamali nga si Kim Yan-sang, ngunit hindi lang siya ang may kasalanan. Ayon sa mga estudyante, matagal nang binubuli ni na Yong Mino at ng kanyang gang ang mga kaklase.
Plano kong parusahan sila, ngunit hindi ko inaasahan na si Kim Yanong, na hindi na makatiis sa pambubuli, ay magkakaganito. Biktima siya bago siya naging bully. Kung parurusahan natin siya ngayon, sinasalungat natin ang ating tungkulin bilang mga edukador. Sa huli, inihayag ng punong guro na magkakaroon ng disciplinary committee sa loob ng 1 linggo upang pagpasyahan ang kapalaran ni Kim Yan senador. Ngunit hanggang sa pagpupulong, suspendido si Kim Yan at kailangang bumalik kasama ang kanyang tagapag-alaga sa loob ng 1 linggo. Kalmadong sumagot si Kim Yan, naiintindihan. Nagmamadaling sinundan siya ng homeroom teacher. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para sa iyo, ngunit ito ay wala na sa aking mga kamay. Siyempre, lubos na naintindihan ni Kim Yan. Ang dahilan kung bakit niya isinama ang guro sa kanyang plano ay dahil mabilis makaintindi ang lalaking ito. Kung mahusay itong hawakan, ibibigay niya sa iyo ang lahat ng mayroon siya. Sinabi ni Kim Yan, alam kong ginawa mo ang makakaya mo, ngunit alam mo ang tungkol sa pambubuli mula pa sa simula, hindi ba? Tandaan mo ito, hanggang sa magtapos ako, mayroon lamang isang paraan upang mapanatili akong tahimik. Sa anumang sitwasyon, gawin mo ang lahat ng makakaya mo para sa akin. Kung mabibigo kang ipakita ang iyong katapatan, jijibin ko ang iyong buhay. At ipinapangako ko sa iyo, palagi akong tumutupad sa aking salita. Gaano man kagustang makita ni Kim Yan na masira siya, hindi niya maaaring itapon ang card na ito dahil sa galit. Hanggang sa makapagtatag siya sa paaralang ito, may silbi pa rin ang guro. At sa loob ng 1 linggo, lahat ng inaasahan ng punong guro ay magiging kabaligtaran ng kanyang inakala. Matapos mahiga sa kama sa loob ng 10 taon, si Kim Yan Sang sa wakas ay muling nakita ang kanyang sarili na naglalakad sa pamilyar na daan pauwi. Nakatira ang kanyang pamilya sa isang lumang apartment building. Palagi niya itong kinaiinisan noong bata pa siya. Ngunit ngayon, ang pagkakita rito ay nagdulot sa kanya ng matinding pangungulila. Noon, nang marinig niya na ibebenta ng kanyang lola ang kanilang bahay upang bayaran ang kanyang hospital bills, pakiramdam niya ay gumuho ang kanyang buong mundo. Pagdating niya sa bahay, nalaman niyang wala doon ang kanyang lola. Siguro lumabas na naman ito para magtrabaho, sinusubukang kumita ng mas maraming pera. Naglaan siya ng ilang sandali upang mag-ipon ng lakas. Hindi niya maaaring hayaang lumunin siya ng kalungkutan. Sa wakas ay nabigyan siya ng ikalawang pagkakataon sa buhay. Higit pa sa paghihiganti, determinado siyang siguraduhin na ang kanyang lola ay hindi na magkukulang pa sa anumang bagay. Kailangan niyang gamitin ang linggong ito upang lubusang maghanda. Malinaw ang kanyang plano para sa hinaharap. Una, kailangan niyang palakasin ang kanyang sarili. Bagaman, kung kaya niyang makuha ang loob ng isang partikular na tao, magkakaroon siya ng malaking kalamangan sa mga labanan sa hinaharap. Pangalawa, kailangan niyang bumuo ng isang puwersang sapat na malakas upang labanan ang mga nambo-bully sa paaralan. Siya ay isang estudyanteng walang pera. Hindi niya kayang isagawa ang kanyang paghihiganti ng mag-isa. At pangatlo, at pinakamahalaga, kailangan niyang magkaroon ng suporta na kayang ayusin ang anumang gulo upang ang kanyang mga plano ay maisakatuparan. Para harapin ang nalalapit na disciplinary committee, ang suportang ito ang kanyang pangunahing prioridad. Sa kabutihang palad, sa mga taon niya bilang gulay, nasa coma, naririnig niya ang balita sa TV araw-araw. Ang chairman ng Mayongjan Construction ay malapit nang pumili ng kanyang kahalili. Ang panganay na anak, si Gang BM, ay mayroon lamang high school diploma. Ang mas bata na anak, si Gang Sak, ay nagtapos mula sa isang nangungunang unibersidad at nagpakasal sa isang makapangyarihang pamilya, na nagpalawak ng kanyang mga koneksyon. Isang araw, inaresto si Gang BM dahil sa pananakit ng isang sibilyan. Sinubukan niyang ipaliwanag na ang kabilang partido ang nagsimula, ngunit walang security camera sa pinangyarihan upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Alam ng lahat ng pulis na may malalim na koneksyon ang pamilya ko. Kung papakawalan nila ito, ipagtatanggol nila ang mas batang kapatid, si Gang Sok. Kung tutuusin, ang impluwensya ni Gang Sok ay nalampasan na ang kanyang mga kapatid. Alam ni G. Chang ang bam na ang insidenteng ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa kanyang pag-asam sa paghalili, ngunit hindi niya mailinas ang kanyang pangalan. Habang siya ay nawawalan ng pag-asa, biglang lumitaw sa tabi niya ang isang batang lalaki na nasa edad high school. Itinuro ng bata si Gang BM,
Narito ako bilang saksi para sa ginoong ito. Nang makita ng pulis ang footage, sa wakas ay naniwala sila na hindi si Gang Beam ang nagsimula ng away. Dahil walang surveillance sa pinangyarihan, nakakuha si Kim Yan ng footage mula sa dashcam ng isang kalapit na nakaparadang kotse. Ang ginoong ito ay pinukaw ng mga taong iyon at walang ibang pagpipilian kundi ipagtanggol ang kanyang sarili. Kung may kasalanan man siya, iyon ay ang pagpatambo niya sa kaaway sa isang suntok lang. Inakbayan ni Go Changbam si Kim Yan. Hindi ka lang maganda tingnan. May pilak din ang iyong dila. Dahil sa tiyak na ebidensyang ito, walang nagawa ang pulis kundi pakawalan siya. Hinawakan ni Go Changbam ang pulis sa kwelyo. Tandaan ko ang mukha mo. Magiging interesante ang buhay mo. Paglabas, agad na gustong pasalamatan ni Gang Beam si Kim Yan, inilabas ang isang makapal na tumpok ng pera bilang tanda ng kanyang pasasalamat. Inaasahan niyang masisilaw ang isang bata na kasing edad niya sa dami ng pera, ngunit nanatiling kalmado si Kim Yan. Malinaw na hindi ito ordinaryong bata. Biglang matalim na tanong ni Kim Yan, sa tingin mo ba talaga ang nangyari ngayon ay nagkataon lamang? Diretsahan na ako. Alam kong ikaw si Gang Bei, ang panganay na anak ni Kang, na nakikipaglaban sa paghalili sa iyong nakababatang kapatid na si Gang Sok. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Gang Beam. Sino ka ba? Hindi natin si Kim Yan. Sa tingin ko hindi aksidente ang nangyari ngayon at may ebidensya ako para suportahan ito. Kung tunay kang nagpapasalamat, bigyan mo ako ng 1 oras ng iyong oras. Ginagarantiya ko na wala kang mawawala at baka mabago nito ang iyong kinabukasan magpakailanman. Nagpunta sila sa isang kafe ng magkasama. Ibinigay ni Kim Yan sa kanya ang orihinal na footage ng dashcam. Lumabas na 30 minuto bago ang insidente, ang mga lalaking iyon ay naglalakad-lakad sa lugar. Nang lumitaw si Go Changbam, sinadya nilang makipag-away. Honestly, Mr. Go, may hinala ka na, hindi ba? Simula nang magsimula ang labanan sa paghalili, pakiramdam mo ay may nagse-set up sa iyo sa bawat pagkakataon. Hindi mo ba naisip na baka lahat ng ito ay orkestrado ng iyong kapatid na si Gang Sok upang sirain ang iyong reputasyon? Tanong ni Gang Bam, kaya ano ang gusto mo? Nang marinig niyang sinabi ng bata na gusto niyang tulungan siyang makapaghiganti at maging susunod na kahalili, napatawa siya. Ikaw, isang estudyante ng high school. Ngunit ang mga sumunod na salita ni Kim Yan ang nagpatahimik sa kanya. Alam kong marami kang tao sa iyong koponan sa laban na ito para sa paghalili, ngunit hindi mo ba napagtanto? Lahat sila ay nagtatrabaho para sa iyong kapatid. Alam kong hindi mo ako paniniwalaan sa simula, ngunit sana bigyan mo man lang ako ng pagkakataong patunayan ang aking sarili. Matagal na nag-isip si Go Changbei sa labas. Tama ang batang iyon. Kung ikukumpara sa kapatid ko, wala talaga akong maipagmamalaki. Kung magpapatuloy ang ganito, mawawalan ako ng lahat. Ngunit mapagkakatiwalaan ko ba talaga ang isang taong minsan ko lang nakilala? Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama. Kung wala kang kakayahan, maghanap ka ng mga taong may kakayahan na maglilingkod sa iyo. Huwag mong alalahanin ang kanilang edad, kasarian, o pinagmulan. Hanggat kapakipakinabang sila sa iyo, sapat na iyon. Nagpa siya si Go Changbam na sumugal. Sabihin mo ang plano mo. Pakinggan ko ang lahat ng sasabihin mo bago ako magpasya. Hindi nagpaligoy-ligoy si Kim Yan. Si Go Changsok ang mas kwalipikadong kahalili. Mayroon siyang prestihiyosong degree. Nagpakasal siya sa isang makapangyarihang pamilya, at karamihan sa mga tao ay sumapi sa kanyang kampo. Bukod sa pagiging panganay, wala ka na talagang pabor sa iyo. Ngunit kahit na ganoon, naniniwala pa rin ako na ikaw ang susunod. Dahil gaano man kaganda tingnan si Go Changsok sa papel, mayroon lamang isang dahilan kung bakit iginigiit ng iyong ama ang inyong dalawa na magkompetensya. Luma na ang kanyang pag-iisip at gusto niya na ang panganay na anak ang magmana ng negosyo ng pamilya. Kung si Gang Sok, na mahusay sa bawat larangan, ay biglang mahayla pababa sa iyong antas, sino sa tingin mo ang pipiliin ng iyong ama? May 3 bagay na kailangan mong mapanalunan. Una ay mga koneksyon. Sa aspetong iyon, talo ka na. Sa pamamagitan ng kasal, ikinabot ni Gang Sok ang kanyang sarili sa mga lokal na elite. Pangalawa ay reputasyon, at ang iyo ay sa isang mapusok, walang pakundangang siga. Pangatlo ay kakayahan. Habang nagpapakasasa ka sa buhay, ang kapatid mo ay nagtatrabaho na sa kumpanya. Kaya,
Balikan natin ang unang punto. Kailangan nating sirain ang kanyang mga koneksyon. Kailangan mong maglagay ng agwat sa pagitan ni Gang Sok at ng kanyang asawa. Hanggat huminto siya sa pagsuporta sa kanya, ang kapatid mo ay babalik sa simula kasama ka. Hindi nagtagal, nakatanggap si Go Chang Sok ng nakakapanghinang balita. Nakita ng kanyang asawa ang kanyang sikretong vilya at binugbog ng husto ang kanyang kabit. Ang iskandalo ay nagdulot ng malaking pinsala sa reputasyon ng pamilya Go. Galit na galit si Chairman Byung-jin. Sabi ko na sa iyo, ang isang lalaking hindi makapagpigil ay magdadala lamang ng kapahamakan. Kung maglalako ka, mas mabuting maging katulad ka na lang ng kapatid mo. Mamuhay na parang walang silbi at manatiling binata habang buhay. At si Go Chang BM. Bakit ka na naman napunta sa istasyon ng pulisya? Inasahan ni Gang Jin na ang kanyang panganay na anak ay magiging mapanlaban gaya ng dati. Ngunit sa kanyang pagkagulat, sa pagkakataong ito ay inamin niya ang kanyang pagkakamali at nangakong hindi na ito mauulit. Tuwang-tuwa si Gyung-jin. Alam kong ang kabilang panig ang nagsimula, ngunit ginawa mo pa rin ang lahat ng makakaya mo upang maiwasan ang labanan. Mahusay ang ginawa mo. Ipinagmamalaki kita. Matapos umalis ang dalawang magkapatid sa pulong, nagngingit-ngit sa galit ang nakababata. Hindi ko alam kung sino ang nagbigay ng address sa asawa ko, ngunit kung malaman ko man, sisirain ko siya. Samantala, ang nakatatandang kapatid, si Gang BM, ay nalulugod pa rin sa bihirang papuri ng kanyang ama. Karaniwan ay sinisigawan lang ako ng aking ama. Pinuri niya ako ngayon. Mula ngayon, gusto kong patuloy na makuha ang kanyang pag-aproba. Siyempre, ang lahat ng ito ay salamat sa pagtuturo ni Kim Yan-sang. Matapos ang insidenteng ito, labis na nagustuhan siya ni Gang BM at ipinahayag na susundin niya ang kanyang pamumuno mula ngayon. Sinabi ni Kim Yan, susunod, dapat kang sumali sa kumpanya at magsimula sa pinakababa. Sa pagbanggit ng pagsisimula sa pinakababa, kumunat ang noo ni Go Changam. Ngunit pagkaraan ng isang sandali, bumalik siya sa dati. Kung ano ang sabihin mo, gagawin ko. Pagkatapos ay nagtaas ng kondisyon si Kim Yan. Tutulungan kita, ngunit kailangan mo ring matugunan ang aking mga hinihingi. Maluwag na sumagot si Go Changam. Sabihin mo lang ang salitang hanzang para sa iyo. Gagawin ko ang anuman. Isang linggo pagkatapos, magsisimula na ang disciplinary committee ng paaralan. Kinumpronta ng ina ni Yung Mino ang homeroom teacher at sinampal siya sa mukha. Kung gusto mong mapanatili ang iyong trabaho, mas mabuti na siguraduhin mong mapatalsik ang batang nanakit sa anak ko. Nailagay ang homeroom teacher sa isang imposibleng sitwasyon. Sinubukan niyang kumbansihin si Kim Yan na umamin ng kasalanan upang matanggap ang pinakamagaan na parusa. Sumagot si Kim Yan, alam kong pinipilit ka ng nanay ni Yung Mino, pero mas mabuting linawin mo ang iyong katapatan. Kung babagsak ako, babagsak ka rin kasama ko. Lubos na desperado ang homeroom teacher. Anuman ang panig na piliin niya, mukhang malungkot ang kanyang kinabukasan. Iyon ay hanggang sa makita niya ang tagapag-alaga ni Kim Yan. Nakilala niya ang mukha na iyon mula sa nightlife scene. Kung hindi siya nagkakamali, ito si Gang Bae, ang panganay na anak ng Kanggang Group sa Daesan City. Siya ay isang taong walang sinumang nang ahas na banggin. Hindi man lang makukumpara ang mga magulang ni Yung Mino. Ngunit bakit siya narito bilang tagapag-alaga ni Kim Yan-sang? Wala nang oras para pag-isipan iyon ngayon. Siya lang ang nakakaalam ng tunay na pagkakakilanlan ni Gang Bae at kailangan niyang lumipat ng panig ng mabilis. Agad niyang binaliktad ang sitwasyon, nagpatotoo na si Yung Mino ang nambubuli at si Kim Yan ay kumilos lamang bilang pagtatanggol sa sarili. Nang marinig ng punong guro ang pahayag ng homeroom teacher, nilabasan siya ng malamig na pawis. Ginoong Kim Yung, mas mabuting sabihin mo ang totoo. Ngunit patuloy na itinuro ng guro si Yung Mino. Nang araw na iyon, nakita ni Kim Yan-sang ang isang kaklase na binubuli at hindi niya mapigil ang makialam. Itigil ang away. Lahat tayo ay estudyante rito. Ngunit tinakat siya ng Gang ni Yung Mino. Isipin mo kung may sumubok na saktan ka, hindi ka ba lalaban? Malinaw na kumikilos si Kim Yan sa pagtatanggol sa sarili. Lumaban lamang siya upang protektahan ang kanyang sarili. Kung babulay-walay natin ang tunay na dahilan at parusahan ng husto si Kim Yan, kung gayon wala tayong iba kundi mga matatanda na tumatangging makita ang katotohanan sa likod ng karahasan. Lubos na nabalisa ang punong guro. Anong klaseng kalokohan ito?
Hinarap natin ang unang insidente ng karahasan sa paaralan. 4 na estudyante ang napunta sa Hindi kailanman maaaring bigyang katwiran ang karahasan, anuman ang dahilan. Kailangan nating parusahan ng mahigpit ang salarin. Sa ganoon lamang tayo mapagkakatiwalaan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kaya, una, pakinggan natin si Young Mo. Ang testimonya ng biktima ang dapat na pinakakapanipaniwala. Nagkunwaring takot si Young Mino at nagsimulang magsinungaling ng walang hiyang-hiya. Ang nakita ko lang ay binubugbog ni Kim Yan ang mga kaklase. Katotohanan na siya ang nagsimula ng away. Sumugod lang ako dahil nakita kong binubugbog ang kaibigan ko at hindi ko inasahan na gagamit ng sandata si Kim Yan Sang. Hindi ko maintindihan kung bakit ako sinisisi ng guro at hindi ito ang kanyang unang marahas na pag-uugali. Tinawag siya ng guro sa opisina at nang bumalik siya ay inatake niya ako sa harap ng lahat. Wala akong ginawa. Paano naging kasalanan ko iyon? Agad na pinag-alab ng ina ni Yung Mino ang apoy. Tingnan mo lang ang mukha ng anak ko. Hindi na siya makilala sa bagbog. Paano nangyari ang ganoong karumal-dumal na karahasan sa isang sinasabing marangal na paaralan? Kung nangyari ito kay Mino, maaari itong mangyari sa sino mang bata rito. Dapat nating parusahan ang estudyanteng responsable o hindi na magiging ligtas ang ating paaralan. Ang kanyang mga salita ay nagudyok sa ibang mga magulang, at di nagtagal ay lahat sila ay nananawagan na parusahan si Kim Yans. Biglang, isang malakas na kalabog ang nagpatahimik sa silid. Isang grupo ng walang silbing duwag na nagsasabi ng kung ano-ano. Nagpapanggap ba kayong hindi alam kung ano talaga ang nangyayari? Hindi ba ninyo nakikita na ang mga tinatawag ninyong estudyante ay walang iba kundi mga halimaw sa balat tao? Sumigaw ang punong guro, paano mo nilate ang aming mga estudyante na halimaw? Kung hindi sila halimaw, ano sila? Nag-imbestiga na ako. Kilala ang gang ni Young Mino sa pangangikil at pagnanakaw. Alam sila ng lahat sa lugar. Ngunit patuloy ninyo silang pinoprotektahan. Tumatanggap ba kayo ng suhol mula sa kanilang mga pamilya? Ang mga punks na iyan ay nasa ospital ngayon, ngunit si Hans Hong ay lumaban lamang upang protektahan ang kanyang sarili. Hindi ba sinabi lang ng homeroom teacher? Kailangan mong makita ang katotohanan kung ano ito. Kung binyuli ka ng mga tulad nito noong nasa eskwelahan ka, mananahimik ka lang ba at walang gagawin? Sumabog ang ina ni Yung Mino. Paano mo nilate ang anak ko na isang tulisan? Narinig ko na walang magulang si Kim Yan Sang. Sino ka para magsalita ng ganito? Nagpakita ng buong pagmamalaki si Gang BM. Sa simula, hindi niya naintindihan kung bakit siya gusto ni Kim Yan bilang kanyang tagapag-alaga. Kung gusto lang niya ng pera, direkta niya sana itong sinabi. Ipinaliwanag ni Kim Yan, para maisakatuparan ang aking mga plano. Oo, kailangan ko ang iyong mga resources, ngunit ang pinakamamahal ko ay ang pinakamataas na kapangyarihan. Gagawa ako ng malaking kaguluhan sa eskwelahan, at ang ilan dito ay maaaring lumagpas pa sa batas. Kaya, kailangan kitang maglinis ng aking mga gulo. Kung ikaw ang aking taga-suporta, walang sino man sa Daesan City ang maglalakas loob na galawin ka. At ipinapangako kong sisiguraduhin kong magiging kahalili ka. Agad na sumang-ayon si Go Changbei nang walang pag-aalinlangan. Ano man ang guluhin mo, ako ang bahala. Humaharap sa hamon ng ina ni Yung Mino, buong lakas siyang sumagot. Ako ang tagapag-alaga ni Han Zhang at ang panganay na anak ng Kang Group. Si Hans Hong ang pinakamamahal kong nakababatang kapatid. Hindi siya kailanman gagawa ng gulo ng walang dahilan. Sa sandaling narinig kong tinawag siya sa komite na ito, iniwan ko ang lahat at dumating ako agad. Nagpaplano pa nga akong mag-donate sa paaralang ito sa pangalan ng Kanggang Group, ngunit ngayon nakita kong walang saysay. Hindi lang mahina ang pamamahala ng lugar na ito, kundi bulok din ang kapaligiran. Binubuli siya araw-araw. Dapat ba siyang parusahan dahil lang sa wakas ay lumaban na siya? Bakit pinaikit ng paaralan ang mata nang siya ang biktima? Kung binaliwala ninyo siya dahil wala siyang pera o status, sisiguraduhin kong masisira ang tinatawag ninyong prestihiyosong paaralan. Bawat nambubuli at bawat matanda na nagprotekta sa kanila, gagamitin ko ang lahat ng resources na mayroon ako upang siguraduhin na tapos na sila sa Daesan City. Lahat ng nasa silid ay natigilan sa presensya ni Gang BM. Hindi inasahan ng punong guro na ang panganay na anak ng Kang Group ang magiging tagapag-alaga ni Kim Yan.
Kung ipipilit niyang kampihan si Yong Mino ngayon, mawawalan siya ng lahat ng koneksyon sa Kang Group at ang paaralan ay iiwasan ng ibang makapangyarihang grupo. Ngunit kung hihiwalay siya sa pamilya ni Yong Mino, ito ang perpektong pagkakataon upang makuha ang pabor ng Kang, na magpapabilis sa kanyang pangarap na magkaroon ng isang top-tier na paaralan. Agad na ibinunten ng punong guro ang lahat ng kasalanan kay Yong Mino. Sa katunayan, narinig ko rin na siya ang pinuno ng delinquent group na iyon. Si Kim Yans ay kinikilala ko bilang pinakamahusay na estudyante sa Chenil High. Para sa isang nangungunang estudyante na gumawa ng ganito, tiyak na may dahilan. Kaya, pakinggan natin mismo si Kim Yan-sang. Nagsalita si Kim Yan, ang aking mga kaibigan ay paulit-ulit na nagsumbong sa mga guro. Ngunit sa bawat pagkakataon ay sasabihin ng mga guro, hindi ganoong klase ng estudyante ang kilala kong si Mino. Kahit pa lumabas ang katotohanan, ang tanging ginawa lang nila ay magbigay ng verbal na babala. Iyon ang lalong nagpalakas ng loob ng gang ni Yong Mino sa kanilang karahasan. Oo, sinaktan ko si Yong Mino at pinadala ko ang iba sa emergency room. Ngunit bakit pagkatapos lang ng isang insidente ng karahasan, kailangan ko nang humarap sa disciplinary committee? Dahil ba masyado itong marahas? O dahil sa tingin ninyo wala akong kapangyarihan? Kung hindi ninyo parurusahan ng husto ang grupong matagal nang gumagawa ng masama, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat sa labas ng paaralang ito ang katotohanan sa kung ano ang nangyayari dito. Mayroon lamang isang paraan upang patahimikin ako, at iyon ay ang patas at makatarungang parusa para sa lahat ng sangkot. Nagulantang sa takot ang ina ni Yong Mino. Hindi ko papayagan na parusahan ninyo ang anak ko. Hintayin ninyo, lahat kayo. Tatawagan ko ang asawa ko ngayon. Tinawagan niya ang kanyang asawa at nagmakaawa para sa tulong. Ngunit pagkarinig pa lang ng pangalang Go Chang ang BM, nagbago agad ang tono nito at pinagalitan siya. Paano ka naglakas loob na kumilos ng ganyan sa harap ng panganay na anak ng Kang Group? Gusto mo bang bumagsak ang buong pamilya natin dahil sa iyo? Umunawa ka na ngayon. Hayaan mong tanggapin ni Yong Mino ang anumang parusa na ibibigay sa kanya. Agad na tumahimik ang silid. Sa huli, si Kim Yan-sang ay sinentensyahan ng 100 oras ng community service. Si Yong Mino naman ay pinatalsik. Hindi matanggap ang resulta, sumugod siya kay Kim Yans ngunit pinigilan ng isang kamay. Ito ay ang kanyang sariling ina. Sa isang mapanlin lang ng ngiti, sinabi ni Kim Yans, lumuhad ka at magmakaawa sa akin. Akala ni Yong Mino ay nagkamali siya ng pandinig. Sabi ko, lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Pinatalsik na ako. Bakit ako luluhod sa iyo? Maaaring gusto mong tanungin ang nanay mo tungkol dyan. Dapat ka bang lumuhad o hindi? Tumiwalag ang ina ni Yong Mino, iniiwasan ang kanyang tingin. Nagpatuloy si Kim Yans, gawin mo ang lahat para pasayahin ako. Baka patawarin kita. Doon, nagsalita ang ina ni Yong Mino. Mino, lumuhad ka at magmakaawa sa kanya. Dali, walang ideya si Yong Mino kung ano talaga ang nangyayari, ngunit wala siyang magawa kundi sumunod at lumuhad. Patawad po, hindi ko na po uulitin. Ngunit walang awa si Kim Yan sa kanya. Hintayin mo lang, marami pang pahirap ang naghihintay sa iyo. Sa wakas, natapos na ang disciplinary committee, at si Kim Yan-sang ay nakalapit na naman sa madilim na puwersa na dati ay kumitil sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, nagpadala ng text si Park Mitchell na humihingi ng pakikipagkita. Pagdating ni Kim Yans, agad na sinubukan ni Park Mitchell na makipagpalagay loob. Tigilan mo na ang kalokohan at sabihin mo ang punto. Alam na alam ni Kim Yans kung ano ang gusto ni Park. Kahit ang isang may koneksyon tulad ni Yong Mino ay napilitang lumuhad. Paano pa kaya ang isang walang kapangyarihang delinquent tulad ni Park na makakagawa ng gulo? Kaya, nagmakaawa si Park. Kung makukuha niya ang kapatawaran ni Yan-sang, hindi siya patalsikan ng paaralan. Abangan, ang susunod na parte ng ating manhwa.